Hello po, magandang buhay. Welcome to Chan OFW and JK. So, nandito na naman po tayo guys sa sa boarding house ko. So, ikwento ko lang sa inyo kung ano ang pinaggagawa namin sa hindi naman lahat ng mga OFW. So, ano ang pinaggagawa ko pag day off ko. So, holiday time or day off time. Ayan guys. Okay, so ayan, so ikukwento ko lang sa inyo kasi dati iba talaga pag bago ka sa bansang pinuntahan mo o kapag tumagal ka na. So nakakasawa din pala ang gala ng gala guys. So kasi before, syempre, pag bago tayo sa isang lugar, for example, bago ka sa Singapore, bago ka sa Hong Kong, sa Dubai, sa Kuwait, sa Lebanon, sa Qatar, sa Canada, sa London, sa Italy, or kahit saang bansa ka man naroroon ngayon, parang naiinganyo talaga tayong gumala, right? So, parang gusto talaga natin libutin lahat ang lugar na kung saan doon tayo nag-work. So, kailangan makapunta tayo sa East, makapunta tayo sa West, sa North, sa South, mga ganon, di ba? So, ayan, magna 9 years na ako dito sa Turkey this coming December 5, kasi dumating ako dito is December 5, 2015. So, magna 9 years na ako. Hindi ko naman siya nalibot lahat ang Turkey, pero meron na rin ako napupuntahan mangilan-ngilang other cities dito sa Turkey. Hindi ko rin masasabing nalibot ko na ang Istanbul. Istanbul is isang city lang. Sabihin natin parang Maynila sa Pilipinas. Pero alam nyo yung feeling guys na dumating na ako sa point na parang ayoko nang gumala. So ayoko nang gumala din kasi parang napagod na rin ako, or ganito na talaga kapag tumatatanda na tayo, di ba? So, parang totoo talaga yung sinasabi nila na habang bata ka pa daw, habang malakas pa, so kailangan mong gumala, mag-ipon ka ng memories kung saan mo gustong pumunta, dahil kapag matanda ka na talaga, well, actually, hindi naman ako ganun katanda, pero nandun na kasi ako sa point sa level ng acceptance. So, I'm happy na minsan sinasabi ko matanda na ako, kasi nga 'di ba, sa buhay ng tao nandun kasi yung sa denial, acceptance, parang ganun. Ako, acceptance na ako. Nandun ako sa point na ng buhay ko na ina-accept ko na medyo matanda na ako. But of course, hindi naman ako ganun katanda. Kasi to be honest, 48 pa lang naman ako. So, wala pa nga ako sa golden, di ba? Hindi pa ako golden woman, but coming soon. But I'm happy kasi kumbaga, na-enjoy ko naman yung self ko. I enjoy yung pagiging dalaga ko before, pagiging may bahay, may asawa. Yung years na may asawa ako, yung talagang nagsama kami ha, 5 years mula nung ikinasal kami, 5 years na magsama talaga kami. And then, after 5 years kasi, umuwi ako sa probinsya. Tapos, bakit tayo napunta sa kasal ko? Ang usapan natin is yung pamamasyal. Ay, hindi. Kasi, di ba, sabi ko matanda na ako. So, parang ganun. Tapos, kumbaga, na-enjoy ko yung buhay ko. Yung ganun. So, anyway, so, ayan lang ang natin dito sa mga OFW. So, kailangan talaga, bigyan din natin ng value yung sarili natin. Of course, ang priority talaga natin is family natin sa Pilipinas, right? So, kaya tayo nandito sa ibang bansa for our family, para mabigyan natin sila ng magandang kinabukasan, para mapag-aral at mapagtapos natin yung mga anak natin, at kung wala tayong bahay, makabili tayo ng bahay, makabili tayo ng sariling lupa, yung mga ganong bagay. So,
nandun ako sa point na meron na ako noon. Okay, so meron na akong bahay. Sabihin natin, dalawa na yung bahay ko, pangatlo yung bahay ng ex ko, pero siyempre hindi ko na i-consider yon. So at least may dalawang bahay. Tapos may lupa na rin ako na yun niregalo ko sa anak ko, sa anak kong panganay. So 200 square meters is okay na yon pang bahay. Kasi syempre, kasi kagaya na hindi naman tayo lahat blessed, 'di ba? Kasi kami, halimbawa sa amin, sa ano namin, sa situation namin, wala naman kaming minana sa mga nanay namin. But I'm proud to say at yon, I'm proud to say na meron naman akong pamana sa mga anak ko. Yung panganay kong babae, nabigyan ko na siya ng lupa, 200 square meters. So, magsikap na lang siya para mapatayuan niya na yun ng bahay. Yung bunso ko naman, na lalaki, meron din naman akong pamana sa kanya na 100 square meters na lupa. Tapos, meron na nga siyang bahay kubo, kaya lang sisirain ko yon kasi I'm planning to build a new house doon sa lupa niya. Kaya lang naisip ko minsan, kung ako ang magpapatayo ng bahay doon, baka hindi magustuhan ng anak ko yung tawag dito, yung plan ng bahay. So, 'di ba, parang gusto kong siya ang magpatayo ng bahay doon. Kaya lang, syempre, ilang taon na ba yung bunso ko? 20 years old. So, siguro after 10 years pa, bago siya sabihin natin yung makaisip, or sabihin natin 5 years. Syempre, after 5 years, I know na may trabaho naman na yung anak ko. Kaya minsan parang gusto ko talagang magpatayuan muna ng bahay yon. Kaya lang naisip ko na, siguro, kasi kung patayuan ko pa ng bahay yun, syempre kakayod pa talaga ako for budget. Kasi kung tatapusin ko naman yung bahay na yun, pinakamalit na yung 500,000, di ba? So, nasa budget yon, yung siguro more or less 500,000. Lahat nagtaasan na ngayon. So, baka kukulangin yun. Yung 500,000, of course, kukulangin yun. So, ibig sabihin, mas mataas pa doon. So, I need to work more pa, di ba? So, siguro hindi na lang. Anyway, I know na kaya naman yung patayuan ng anak ko. So, yun lang, happy ako. Nandun ako sa point ng buhay ko na I'm happy. Kahit single mom ako, I'm happy. I feel blessed. Lalo na sa mga anak ko. Kasi kahit papano, we are not perfect family. Pero, I feel naman na I'm so lucky with my kids. Kasi andun yung hindi naman perfect din na talagang magalang sila, mapagmahal. No, meron din kaming mga argue, nagkaka-argue din kami, meron din kaming misunderstanding, meron din kaming hindi sa lahat ng bagay is nagkakasundo kami. But we talk naman in a nice way naman. So, nandun naman sa point na okay, sometimes I need to give up, I need to respect, I need to support them kung ayaw nila sa mga decision ko. So, nandun na ako sa point ng buhay ko na ganun. So, ayun lang. So, kaya nga minsan pag magde-day off ako, hindi na ako gala ng gala. Kasi parang feeling ko, hindi naman ako kumbaga kung gusto kong sumaya, hindi naman yung gala ang nagpapasaya sa akin. So, I just need to stay here in the house, kakain lang kung anong gusto ko. Kasi before, pag magde-day off ako, talagang iniisip ko na anong lulutuin ko, anong kakainin ko, just to make me feel happy and satisfied, parang ganon. Pero ngayon, no. Hindi na rin ganon. Gusto ko lang makarest, gusto ko lang makalabas, mga ganon. So, parang okay na ako doon. Siguro dahil lahat ng bagay, lahat ng mga bilihin is nagtataasan na. So, I'm happy kasi kahit papano, hindi yung parang feeling mo kawawang-kawawa kapag hindi mo nabili yung mga gusto mo. Diba? Merong feeling ganon. Pero,
wala na ako doon. So, na-overcome ko na yon. Kumbaga, pagtanungin mo ako kung anong gusto ko sa buhay ngayon, peace of mind, happiness, good health, para sa family. So, wala na akong hinihingi mga material na bagay. Kasi kung ano naman is sasakyan, yun na lang ang kulang sa akin, sasakyan, na kaya lang hindi ko naman siya kailangan ngayon. Kung i-priority ko siya, syempre kumbaga I can buy. Kaya lang hindi cash. So kung pang ano lang, pwede naman ako mag-loan, mag-utang. Kaya lang hindi naman ako ganong klaseng tao. So kung hindi naman siya priority sa buhay, hindi naman. So yun lang ang ano. Yun lang ang ano, pero I think hindi naman siya needs sa ngayon. Sa akin yung sasakyan, hindi siya needs. So ayun, happy ako. So, pag mag-day off lang, ayun, at least nakaka-unwind ka, nakalabas, parang hindi ka exhausted sa work mo. Kaya happy ako ngayon. So, yun lang po. Pag day off ko, from sa bahay ng madam ko dito sa boarding house, at pumupunta din naman ako sa mga bahay ng friends ko kapag magkapareho kami ng holiday. And next week, 2 weeks from now, magbabakasyon ako sa Black Sea. So, ayan, magkakaroon na naman tayo ng video vlog, mamamasyal tayo sa Black Sea. Kasi last year, pumunta din ako ng Black Sea. So, hoping this year, makabalik ako sa Black Sea 2 weeks from now. Kasi magpapaalam pa ako sa madam ko, kasi pupunta muna sila ng London, ihatid muna nila yung alaga kong lalaki kasi doon siya mag-school. So pagbalik nila, ako naman ang magpapaalam na magbabakasyon ako sa Black Sea. So yun lang guys, I'm so happy, contented, and ang prayer ko lang sa ngayon is good health para sa mga anak ko. At saka lalong-lalo na sa anak kong lalaki, kasi kailangan gumaling na yung paa niya para makabalik na siya sa school, kasi nahinto siya ngayong year na to dahil nga 'di ba na aksidente siya. But it's okay kasi part of lang yan, trials sa buhay. So ayan guys, andito tayo sa boarding house ko ngayon. I'm so happy kasi nakapag general cleaning ako sa boarding house, na ayos ko yung mga dapat ayusin, naitapon ko yung mga sira kong cabinet, sira kong sofa bed, so naitapon ko. So maaliwalas na yung boarding house ko ngayon, at yun yung pinaka gusto ko, na maaliwalas, hindi madumi, malinis, yung gustong-gusto mong magstay sa boarding house. So, ayan, thank you so much guys. So, sa mga kababayan nating OFW, ayan, laban lang. So, kung may mga problema tayo, wag lang natin masyadong dibdibin. Kailangan marunong din tayong mag-adjust. So, nasa sa atin yan kung paano natin i-adjust ang ating mga buhay-buhay OFW. Ayan po, thank you so much sa mga hindi pa subscribe ng channel ko. Please do subscribe, like, and comment na rin. Thank you for watching, and may the Lord God bless us all. Ito po si Chan, OFW, dito po sa bansang Turkey. Bye!